Paano ba tayo kikita sa Canva? So yan yung share ko sa inyo today, so keep on watching. Hi everyone, it's Amy Grace and welcome back to my channel. So today, ang share ko nga sa inyo ay paano ba tayo kikita gamit ang Canva. So kung di nyo pa alam kung ano yung Canva, so yung Canva ay ito yung free designer tools or graphic designer tools na pwede natin gamitin para makapag-create tayo ng mga templates at ng mga products na pwede nating ibenta. So yan yung Canva. So kung interested kayo kung ano yun, ito actually yung ginawa ko na video, yung previous video ko, kung ano ba yung Canva at paano ko, share ko din doon kung paano ako kumita gamit lang yung Canva. So, kung interested kayo, ilalagay ko yung link down in the description box or dito sa ating card. So, yan. So, ngayon ay mag-share ako sa inyo ng 5 easy ways para kumita tayo gamit ang Canva. Pero before ko i-share sa inyo yung 5 easy ways na to, ay kailangan muna natin basahin kung ano yung terms and conditions at yung guidelines na meron si Canva. So, ito yung link na i-visit nyo para lang makita nyo kung ano yung mga terms and conditions at yung guidelines na meron si Canva. Kasi meron silang mga guidelines, like for example, ay hindi natin pwedeng i-print at ibenta yung mga stand-alone na mga elements. So, yan. Tapos, meron din tayong tinatawag na Canva Free, Canva Pro, tapos Canva Teams, and then meron ding Enterprise. So, para malaman nyo to, ay i-visit nyo lang yung website na to. So, ngayon ay share ko na sa inyo yung 5 easy ways kung paano tayo kikita sa Canva. Number 1 ay pwede tayong kumita sa Canva by designing a Canva template. So, alam nyo ba na dyan sa Canva ay sobrang dami na talagang mga ready-made na mga templates. Pero of course, hindi naman natin pwedeng i-claim na sa atin yon at hindi rin naman natin pwedeng ibenta yung hindi talaga tayo yung nag-create. So, pwede natin gawin ay kunin natin yung template and then pwede nating baguhin kung ano man yung text na nandoon at mag-add lang tayo ng ibang mga graphics at elements. So, yun, pwede na nating ibenta yung mga Canva templates na to. So, ano ba yung mga Canva templates? Pwede dito yung mga motivational quotes, Instagram at Facebook posts, and then pwede nating ibenta ito sa ating mga social media accounts. So, yan yung number 1 na pwede tayong kumita gamit ang Canva. Number 2 ay pwede tayong mag-create at mag-design ng mga journals, planners, mga schedules, travel diary, notebooks, at pwede nating ibenta ito in physical end products or kaya naman ay digital products. So, maraming kayong makikitang mga templates na ng mga journals, sa mga planners dyan sa Canva. Pwede natin gawin ay i-edit natin ng konti, lagyan natin ng text, personalize natin siya at mag-add lang tayo ng mga graphics at elements doon sa mga templates na yon. Or kaya naman ay pwede natin gamitin yon as inspiration and then gagawa tayo talaga from scratch. Pwede natin yung gawin and then pwede natin tong i-print, i-bind at pwede nating ibenta sa ating mga e-commerce platforms like for example, Shopee, TikTok at Lazada. By the way, kung interested kayo magbenta dito sa mga e-commerce platforms na to, ay meron akong mga playlist kung paano tayo magbebenta sa Shopee, sa TikTok at Lazada. So yan yung number 2 na pwede natin gawin para kumita tayo gamit ang ating Canva. Number 3 ay pwede tayo mag-create at mag-design ng mga activity books ng mga bata. Alam nyo, napakalaki ng market ng mga bata. So, tapos lalo na ngayon na magsa-summer, sobrang gustong-gusto ng mga parents na magkaroon ng mga activities yung mga bata aside sa paggamit ng mga gadgets. So, pwede tayo mag-create ng mga activity books. So, pwedeng ito ay mga loose worksheets, mga educational materials, flashcards, at iba pang mga learning materials na pwedeng gamitin ng mga bata. So, for example, mga handwriting notebooks. Tapos, pwedeng yung mga activities na to ay naka-laminate siya or yung naka-dry erase para at least ay magagamit ng mga bata ito ng paulit-ulit. So, pwede tayo mag-create at mag-design ng mga activities ng mga bata at i-market din natin ito sa ating mga social media platforms or kaya naman ay sa ating e-commerce platforms kung meron na kayong account sa Shopee, Lazada at TikTok. So, yan yung mga activity books. Pero, meron din kayo makikita ng mga templates doon sa Canva. Pero, bawal na bawal talaga na pag nakita mo yung template na yon ay iyon na mismo yung ipiprint mo. So, hindi talaga ina-allow yun na ipiprint natin right away kung ano yung makikita nating template. So, pwede natin gawin ay i-edit natin ng konti, mag-add tayo ng ibang mga elements doon sa template. Tapos, iyon yung pwede nating i-print at ibenta sa market. So, that's number 3. Magkikreate tayo ng mga activity books or mga learning materials ng mga bata.
Number 4 na pwede nating pagkakitaan gamit ang Canva ay pwede tayong mag-create ng mga digital products. So like for example, kung nakapag-create na tayo ng mga Canva templates or kaya ng mga journals, planners, mga notepads, notebooks, or kaya naman ay mga activity books at mga learning materials ng mga bata, pwede din nating gawin ay magbenta ng mga digital products. So, pwede na nating ibenta yon in digital form or in digital format. So, malaki din talaga yung market ng digital products. So, pwede nating ibenta yung mga digital products sa ating mga social media platforms or kaya naman ay sa Racket PH. So, yung Racket PH ay ito naman yung platform na pwede tayong magbenta ng digital products. So, like for example, sa TikTok, Lazada, Shopee ay hindi tayo nakakapagbenta ng digital products doon. So, pwede tayong gumamit ng Racket PH para doon naman natin ibebenta yung mga digital products. So, that's number 4. And I think yung number 4 yung pinakamadali dahil wala talaga tayong masyadong overhead costs or overhead expenses. Dahil ang overhead expenses lang natin ay yung maybe yung subscription natin kung gagamit kayo or magsasubscribe kayo sa Canva. So, yung subscription natin sa Canva, yung utilities na ginagamit natin, like for example, electricity and then internet. So, yan lang yung mga overhead cost natin. Pero yung overhead cost, like for example, ay yung mga raw materials or yung mga iba pang tools and equipment na kailangan natin para makapag-come up ng physical product, ay wala na yon pagdating sa digital product. And so, I think ito talaga yung easiest way para kumita tayo gamit ang Canva. And number 5 ay pwede tayong mag-create at gumawa ng mga ebook at online courses gamit ang Canva. So, marami kayong makikita na mga templates din ng mga ebooks at online courses dyan sa Canva. So, ang gagawin lang natin ay lalagyan natin iyon ng contents. Depende kung ano yung online course or yung ebook na gagawin nyo or i-offer sa market. So, like for example, ako ay nag-open ako ng isang class. Ang tawag dito ay Papers to Profits class. Tinuturo ko dito kung paano mag-create at magbebenta ng mga, like for example, mga journals, planners, mga activities ng mga bata, mga learning materials. So, yan, tinuturo ko doon sa Papers to Profits class. And then, nagtuturo din ako kung paano ito i-market, paano natin gagamitin, at i-maximize ang ating mga social media platforms para ma-market natin yung ating mga products. So, yan yung tinuturo ko sa Papers to Profits class. And then, makaka-receive din kayo dito ng guidebook na pwede nyo talagang gamitin. So, mula sa simula kung paano tayo mag-start ng paper goods business hanggang sa nagra-run na talaga yung inyong mga negosyo. And then, meron pang exclusive community ito na regular talaga na nag-share ako dito ng mga video guides at video tutorials. So, kung interested pala kayo dun sa class na to, ay lalagay ko yung registration form nun down in the description box. Yan, mag-register kayo at mag-join kayo sa ating community or exclusive community. So, yan. So, yan yung number 5. So, pwede tayo mag-create ng mga e-books or online courses. So, like for example, yung e-books ay paano ba gagamitin yung ating social media platforms para makapag-share ng mga affiliate links. So, yung mga ganyang klaseng e-book. Or kaya naman, ay pwede din naman mga books sa mga bata tapos ito turn ito into an e-book. So, meron din tayong platform dyan na pwede din natin gamitin at using din yung Canva. Kung interested kayo dyan, ay pwede din ako mag-create ng video kung paano to gagawin. So, yan. So, ito yung ating 5 easy ways kung paano natin gagamitin ang Canva para tayo ay kumita ng extra income. So, I hope na nakatulong itong video na to sa inyo, especially dun sa mga naghahanap talaga ng side hustle, no? Or kaya naman ay mga homeschooling mom or stay-at-home moms or mga women na nasa bahay para ma-maximize nyo din yung time nyo sa bahay. And at the same time, ay mag-earn kayo ng extra or kaya mas maganda kung passive income. So, yan. Mag-join din kayo sa ating Graceful Homeschooling family. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell. Huwag nyo din kakalimutan na i-like ito at i-share din yung video natin. Or kung meron din kayo mga comments or questions or kaya video suggestions, ilagay nyo lang yan sa comment section. Ita-try natin na i-answer lahat ng mga questions nyo. So, thank you so much for joining me today and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!